Eto lang ha, kung gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo, dapat baguhin mo rin ang takbo ng isip mo. Pero kung hindi mo pabaguhin ang takbo ng isip mo, hindi mo rin mababago ang takbo ng buhay mo. Dahil kung mahirap kang pinanganak, hindi mo naman yun kasalanan. Pero sa haba ng buhay na binigay sa iyo ng Panginoon at namatay ka pa rin mahirap, don't tell me na wala kang pananagutan. Kung namulat ka na lahat kayo sa pamilya ay mahirap pa rin at pare-pareho kayo ng tinatahak na landas, gumawa ka ng sarili mong daan. Pero kung susundin mo yung daan na tinahak na landas nila at tumanda ka na pare-pareho pa din kayong walang kapera-pera at mahirap pa din, kasalanan mo na yun. Hindi na yung kasalanan ng mga magulang mo. Alam mo, ang dami mo namang pagkakataon. Pag nagkapera ka kasi, gusto mo bumili ng magagandang ganito, magagandang ganon, bakit hindi mo ipunin ang pera mo? Magsimula ka ng kahit na maliit na negosyo. Sa tuwing napapagod ka at nawawalan ka ng pag-asa, lingunin mo kung anong buhay meron kayo para mas lalo kang lumaban sa buhay. Don't tell me na sinabi sa iyo ng Diyos na ang buhay lang na ibinigay niya sa iyo ay ang pagiging mahirap. Walang ganun ha, yung pag-iisip natin ang dahilan kung bakit tayo ganito ngayon. Habang sinisisi mo yung kahirapan mo sa iyong mga magulang, hindi mo yan masisolve because your lifestyle, it's a prayer. Sa dami ng oras mo, ano ba ginawa mo at pinagkakaabalahan mo? Ang dami-dami mong sinayang na oras at araw at panahon. Yung kilos mo na galing sa utak mo, yun yung prayer mo. At sinasabi ng prayer mo na ayaw ko magtrabaho ngayon kasi marami pa naman akong pera. Gusto ko munang mag-enjoy. So, nagtataka ka kasi wala kang ipon. Dahil yun yung mindset mo. Kumilos ka kung kinakailangan na ikaw ang unang mag-break ng kahirapan nyo sa pamilya.